kailangang magsanib puwersa ang lokal at nasyonal na pamahalaan upang masiguro na makakarating sa taumbayan ang kanilang mga pangangailangan at mabigyan ng pagkakataon na umunlad ang bawat isa. Paniniwala ng Pangulo, hindi makakarating sa taumbayan ang tamang serbisyo kung hindi mawawakasan ang kultura ng korupsyon sa bansa. Kabilang sa mga programa na dapat tugunan ng pansin ng lokal na pamahalaan ang pagtataguyod sa sektor ng edukasyon. Kasama na rito ang Early Childhood Care and Development Program. Layunin ng programa na magtayo ng Childhood Development Center o CDC upang ihanda ang mga kabataan sa formal na edukasyon. Naglaan ang pamahalaan ng 300 million pesos na pondo para sa fiscal year 2026 kung saan 264 million pesos ay para sa pagpapatayo ng mga CDCs. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na walang imposible kung magtutulungan ang lokal at nasyonal na pamahalaan dahil sa ilalim ng bagong Pilipinas nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa paglilingkod sa taong bayan. We have to work together. We have to be in coordination. We have to continue to strengthen. Dahil walang synergy ang national government at saka local government kung hindi nagko-coordinate, kung hindi nag-uusap, kung hindi nag-uugnayan. This is why local governance is where true leadership lies. May it be in the barangay halls, the city offices, municipal grounds, public service is very much felt in these spaces. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eden Santos, Net25. Yes, good morning po. May we know po kung ano yung direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bago pong talagang ombudsman na si Secretary Boying Rimulya? Unang-una po, nadinig na po natin si Secretary Boying Rimulya na ang pagiging at pagtatalaga sa kanya bilang ombudsman ay nararapat na magkaroon ng transparency at managot ang dapat na managot, kung mayroon man, dapat na managot. At ang pagtatrabaho po ng ombudsman na Rimulya ay para sa buong bansa, hindi para sa iisang sektor o iisang panig lamang na grupo ng mga Pilipino. So kasama po sa direktiba ng Pangulo yung tutukan po ng bagong ombudsman ang pag-imbestiga po sa SALN ni Vice President Sara Duterte at doon po sa mga flood control anomalies. Unang-una po, sinabi po natin na pagtatrabaho po bilang ombudsman, ito ay para sa buong bansa. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, ay dapat pong imbestigahan. Hindi po dapat na metalikuran o kaya tulugan. Kung ano ang nararapat na malaman ng taong bayan, dapat po maimbestigahan ng ombudsman. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good morning. Ano po yung reaction ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. to the reported wish of one ICI member to resign due to the lack of authority of the panel? Unang-una po, ang ICI po ay independent commission. At sa ating pagkakarinig, ito naman po ay na-deny na po at itinatuwa na po ng spokesperson ng ICI. So mananatili po silang miyembro at mananatili po silang magtrabaho para po sa mas malalimang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. And how does the palace respond to calls from the House of Representatives to certify as urgent bills seeking to provide more powers to that panel? Unang-una po, dapat po siguro makita muna ang pinakadetalye para po mapag-aralan to at kung kinakailangan po mag-issue po ng certificate for urgency, yan po ay gagawin ng Pangulo kung patapos po niya mabasa kung ano man po ang gagawing bill. Next question, Christian Yusores, DZMM, Teleradyo. Good morning, Yusek. How true are the reports circulating online that you are being eyed to replace Secretary Boying Rimulya as the Secretary of the DOJ? Did the President reach out to you and discuss the possibility? Unang-una po, hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. But will you accept, ma'am, the position if the President offered it to you? Hypothetical question. I cannot answer. Next question, Ivan Mayrina, GMA News.
Yusek, good morning. Pinakahuli lamang po sa mga nanawagan na buksan ang mga ICI proceedings sa iyang Iglesia ni Cristo. Alam ko ho, kahapon lang sinabi ninyo that the President respects the independence of the ICI at hindi siya manghihimasok. But surely that doesn't prevent him from recommending or at least taking a stand for transparency dahil ang panawagan po sa kanya ay pangunahan ang transparency and ultimately the credibility of the ICI that he himself built or created. Tama po. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency, walang tinatago. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. Salamat.